Buti hindi ka nasugatan. Na ano nga, natama ako sa ilalim eh. Naabot na ng paa mo? Hindi, ng likod ko. Yung likod mo? Yung bato-bato? Delikado. Delikado talaga, no? Ayan. So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Grabe guys, ano pala yun, yung pagtalon pala ni Edo guys, doon sa may ilog, muntik pala siya maaksidente. At ngayon ay nalaman lang natin sa kanyang interview lately kay Sir Olives TV, ano? Grabe mo, tumama pala yung likod niya sa bato guys. Kaya kung may mga batang nakapanood nun, huwag niyo pong gagayahin dahil mga pawang professional lang ang gumagawa nun. Di ba? And guys, no, dito din natin malalaman kung ano nga ba ang nag-udyok, kung bakit tumalon siya. At hindi rin daw niya alam nung una kung bakit siya tumalon. Pero sinagot niya kung ano yung nakapag-udyok sa kanya, kung bakit siya talagang tumalon. At dito din po natin malalaman maya-maya lang sa video, ano, na ating mapapanood. And regarding naman po sa pag-muse ni Biancy, ay nakikwento din ni Kalingap Edo maya-maya lang. And guys, so bago tayo tumuloy doon, no, ay huwag po natin kakalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap, no, sa lahat po ng kanilang mga proyekto, sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, at the vlogs, at syempre si Kalingap Rob. So guys, tara na! I don't give a fuck what you say. Nandito na rin tayo, ha. Matanong ko na rin si Grabe, mukhang antok na si Kalingap Edo. Mukhang kagagaling lang yata nila sa pag-scout guys. Biancy, ano? Bro, grabe. Sobrang napahanga mo ako doon sa episode 20. Oh, kasi hindi ko akalain na tututuhanin mo yung pagtalon mo doon sa ano? Sa salog. Eh, hindi ko rin alam eh. Paano kung bakit ko ginawa yun. So yun guys, no, hindi rin daw niya alam kung bakit niya ginawa yun. Nag-joke sa'yo bro para gawin mo ang bagay na yun. Nag-joke sa akin ang aking... Grabe. So yun guys, ang nag-joke pala sa kanya ay ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Grabe. Talagang mukhang talagang tinamaan na ni Cupido itong ating idolo, ano, na si Kalingap Edo. At kitang-kita naman po sa kanyang mga galaw, eh, ibang-iba na po siya ngayon. Mukhang seryoso na. At talagang lahat ng mga katanungan ay sinasagot na niya ng maayos. Hindi kagaya dati na wala lang. Grabe guys. Talagang ano bro, nakita ko na gagawin mo ang lahat para kay Ate Biancy. Pero yun dapat guys. Yun doon dapat. Grabe, ano? Kasi noong panahon bro, yun pa yung ginagawa noong panahon. Nung gagawin ang lahat para sa isang babae. Pero sa ngayon, bihira na yan mangyari. So yan. Grabe guys, no? Sir Olives, lumang panahon, ibang-iba na yon. Kasi dati wala pa mga gadget, no? Kumbaga, talagang haharap ka doon sa iyong nililigawan at magpapakitang gilas ka talaga, paparamdam mo, papakita mo through actions yung iyong nararamdaman. Pero ngayon, di ba na, kasi pindot-pindot na lang, kahit first time yung mag-meet ng babae, pagka pindot-pindot, pagka nagkaigihan kayo, kayo na. Iba na nga ng panahon eh. Hira na yung ganong klaseng ano. Oo. Wala eh. No comment lang. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. Yun talaga kasi yung paraan ang pagpapakita na mahal mo ang isang tao. Yes. Gagawin mo ang lahat para sa kanya. Yeah. Then si Norman bro, tanungin ko rin kung kaya niyang gawin yun. Kaya Norman, kaya mo bang gawin yung ginawa ni Kuya Eds? Siyempre naman, pag gusto natin talaga yung tao, gagawin natin. Pero bilib ako sa'yo kasi nung tumalon si Kuya Eds, Siyempre, tumalon ka din. para may karaman. Kay Kuya Eds. Kuya Eds, nung tumalon ka kasi, naramdaman ko na parang kinabahan si Ate Biancy. Parang antok na to, pero sumasagot pa rin, no? Oh guys, no, kasi nakwento rin ni Kalingap Rob na talagang napasigaw daw talaga si Biancy sa unang pagtalon ni Kalingap Edo, no? Talagang kinabahan. takot siya na baka ikaw ay madisgrasya.
Ayun talaga. Kahit ako rin, kung gaganon siya, baka pinigilan ko pa siya. Ayos. Oo nga naman. So, ibig sabihin, kung siya ang tatanong, pigilan mo siya. Of course, kasi, naku, delikado yun. Buti kung ako lang, okay lang yun. Pero Grabe. pag yung kagaya niya, siyempre, protection niya at safety ang Priority mo. ating kailangan gawin priority natin yun. Talagang lantaran na yung pagpaparamdam ni Idol Edu, guys, no? Talagang yung pagmamalasakit niya kay Biancy, talagang pinapakita na niya kahit sa mga kasamahan niya, unlike before na parang wala lang. Hindi natin pwede pabayaan. Pero grabe bro, nung tumalon ka doon, akala ko tatama ka doon sa sa puno. Buti nakabitaw ka. Yun nga, oo, medyo nakakatakot dun. Medyo di safe talaga. Di talaga safe yun, Hindi safe doon. yung pagtalon doon. Kasi pag hindi ka nakabitaw, maaaring doon ka bumangga sa puno. Tapos malalim din naman yung di ba? Mababaw dun sa kabila eh. Kabila. Pero doon sa gitna, Sa gitna. Kaso, ang tama nung yung baging papunta sa mababaw. buti hindi ka nasugatan. Na nga natama ako dun sa ilalim eh. Naabot na ng paa mo. Hindi, nalikod ko. Yung likod mo, yung bato. So yun guys, no? Delikado, sobrang delikado yung ginawa ni Kalingap Edo na yun. Talagang tumama daw sa bato yung likod niya, pero umulit-ulit pa rin siya. Siyempre, para kay Biancy, no? Para mapaniwala niya na totoo yung kanyang sinasabi na gusto niya si Biancy. Ito, Grabe yung sakripisyo. Talaga, no? Pero nakita ko yung bro, concern natin dahil sinong tumalon ka doon na talagang Yes. yung reaction niya. Ganun talaga. Magmahal mo isang tao, dapat, caring ka. Grabe. Uy! Ibig sabihin, ramdam na rin niya yung pagmamahal ni Biancy. Uy! So, ayan bro, talagang saludo ako sa iyo bro. Pero, pag-usapan natin bro yung pag-muse ngayon ni Ate Biancy. Yes. Nakita mo ba siya nung pumunta siya ng parade sa muse? Hindi ako nakapunta kasi may scouting nga kami ni Norma nun eh. Hindi ko rin alam na ganung araw yung Ay, So yun, hindi pala siya nakapunta guys, no? Kasi nabanggit ni Kalinga Prab nung last birthday celebration ni Reyna na magkasama raw sila. Siguro hindi rin niya alam na tumuloy si Kalinga Edo sa sa pag-i-scout. yung schedule, hindi siya yung in-inform ni Ate Biancy. Kasi karaniwan mo sa paggaganyan, panggabi yata yung mga ganun minsan ng iba eh. Saka hindi ko alam na dito lang sa barangay sa Mercedes. akala ko dun sa area nila. Kaya hindi mo siya nasabi kung ano eh. hindi nga siya Nabigla bro. din ako eh. Ganito bro, may contact naman ako doon sa Mercedes kung anong araw yung laro nila. Ngayon, Hindi naman na siya Gabi yun. makasama yata pag ganun. Ay, hindi na, yung kasi una lang. yung mga players na lang dun. mga Actually, ang role ng Muse presentation pagka sa opening pa lang ng mga palaro at saka pagdating ng mga championship, yung hindi naman necessarily na kasama yung Muse kada may laro po players na lang. Yung una siya, kasama. Maliban lang siguro kung makasama sila sa Siguro sa championship. Oo, sa championship. Kailangan ng miss na lang. Oo, sa championship. Doon na lang bro, paggabi yung laban niya, pupunta tayo. Pwede. Para at least masuportahan naman natin siya doon, Siyempre, kailangan naman na pabayaan mo yun doon kung pupunta siya ng gabi. Sa championship pa naman yun, pag nakalaban yung laban yung... Sana maka-champion. Ay, sana hindi na pala. Grabe. Guys, narinig niyo yung sinabi ni Kalinga Edo. Pupuntahan nga daw nila kasama sina Sir Olives pagdating ng championship, no? Kung makakasama sa championship, tapos biglang bawi, sana huwag na raw makasama sa championship para hindi na rin mag-a-attend si Biancy. Ayos talaga. Pero, Okay na yun. masaya ka naman bro kay Ate Biancy. Masaya ka naman sa pag-miss niya. Oo naman, nakita ko may mga picture naman doon sa at okay naman yung yung hindi naman masyadong talagang sobra-sobra yung Pag-miss na. hindi yung kagaya sa iba. Oo, sa iba. Okay yung sa kanila. Kita ko doon sa Mayday. At least parang nung nakita ko parang okay na ako eh. Kasi hindi masyadong, di ba yung nakikita kasi natin na nag-muse talagang laglagan, kumbaga laglagan.
Gano'n nila doon, iba yung mga lugar na talaga grabe mag ano. Mag-presentation, presentation ng news. Sa ano, Talagang, Pero guys, nakita nyo na rin siguro yung suot ni Beyonce, yung green ba yun? Talagang ano naman, kumbaga may pagka-conservative pa rin at hindi siya mahalay, no? Unlike dito sa Metro Manila, guys, iba yung ano, iba yung galawan ng mga muse dito, talagang patalbugan ng suot. Talagang yun nga, kagaya nung babagatin ni Sir Olives na litaw na ang kaluluwa sa mga kasuotan. kita yung kaluluwa. Oo, Ayan. yun. Tapos yung iba talaga grabe yung yung mga intermission, talagang kaya at Masaya least ka. tapos na, di ba? At least tapos na. Pero alam ko naman si Beyonce kasi kung alam niyang gano'n ang ano, hindi rin niya mapayag. Yan. Ganon kalaki ang tiwala ni Papa Eds kay Beyonce, ano? Na kung gagaya nung sabi niya, kung alam naman ni Beyonce na talagang halayan yung mga pagpe-present ng mga muses, ay hindi naman siya sasali. So, okay na. Si Kalinga Pedro, kumbaga masaya na siya dahil tapos na. Kaya okay yan, at least na-experience niya. Kasi sabi niya bro, gusto niya lang ma-experience lang naman. Okay lang din yung kasi para sa self-confidence niya rin yun. Para mas Correct. makana siya sa mga ganang Tama. klaseng ano, Maraming tao. sa stage na ganun pa. Kasi para susunod, mabawasan yung hiyak mo. Tama. Tama yun. Kumbaga, hayaan mo lang siya na ma-experience yung mga ganyan, no? Part of growing up. Tsaka merong talagang ipapakita naman si Beyonce. Maganda talaga siya and kakailanganin niya talaga yan para sa kanyang self-development, no? At para masanay din siya makihalubilo sa iba-ibang, no? Para hindi siya maging aloof sa pakikihalubilo sa iba-ibang mga tao, no? So yun guys, sana'y nagustuhan nyo ang vlog natin na ito. Maiksi lang, pero huwag po natin kakalimutan mag-thumbs up. And magkita-kita po tayo ulit sa susunod na upload. And good luck po and God bless.